Mayaman nga ba ang mga politiko? Ito ang madalas nagpapainit ng ulo ng mga Pilipino. Pero alam nyo ba na may mga senador at kongresistang hindi lang nakakasahod mula sa gobyerno? Sila din ay merong mga napakalaking mga negosyo. Hindi biro ang kanilang yaman, di fam? May ilan na aabot pa sa bilyon. Tara na at kilalanin ang pinakamayayamang politiko sa Pilipinas. All of these projects were used with the people's money. And take note, ang batayan natin dito ay ang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth or SALN at mga reports mula sa iba't ibang newspaper and media outlets. Hindi kasama dito sa batayan ang mga undeclared or tinatagong yaman ng mga ito. So let's go! Mr. D. At number 10, Ralph Recto. Siya ay dating senador at kasalukuyang tumatayong kinatawan ng Batangas. Matagal na siya sa serbisyong publiko, mula SK chairman hanggang senador. Ayon sa 2020 SALN ng mga senador, umabot sa 581 milyon pesos ang yaman ni Recto. Siya ang pinakamayamang miyembro ng pamilyang Recto Santos. Mas malaki pa ito kesa sa 555 million pesos na assets ni Vilma Santos Recto. Karamihan sa kanyang assets ay negosyo sa real estate, lupa at iba pang investments. Sa kabila ng yaman, kilala siya sa pagsusulong ng value-added tax law. Ayoko niyan. At number 9, Antonio Sorrendo Jr. Si Tony Boy ay kinatawan ng ikalawang distrito ng Davao del Norte. Siya ay tinaguri ang hari ng saging sa Davao. Sila ang nasa likod ng Tagum Agricultural Development Company or TADECO, isa sa pinakamalalaking banana exporters sa mundo. Sa kanyang 2018 SALN, umabot sa 714.6 million ang declared net worth ni Florindo. Most of his assets ay galing sa kanyang agribusiness na patuloy lumalawak sa ilalim ng Anflocor Group. At number 8, Bayani Fernando. Dati siyang alkalde ng Marikina at naging chairman ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. Noong 2019, ang kanyang SALN ay umabot sa 748 million pesos. Number 7, Virgilio Lacson. Siya ang representative ng Manila Teachers Party List. Bagamat tahimik sa media, isa pala siya sa mga may pinakamalalaking ari-arian sa Kamara. Ayon sa kanyang 2018 SALN, ang kanyang net worth ay 793.87 million pesos. Ang pangunahing pinagmula nito ay investments sa insurance at shipping company at sa mga lupain sa Metro Manila. Maaaring hindi siya sikat, pero may kayamanan talaga siyang dala sa education sector. Number 6, Feliciano Belmonte Jr. Siya ay dating speaker ng House of Representatives. Naglingkod siya bilang mayor ng Quezon City at 3 ulit na naging House Speaker. Sa 2018 SALN, ang net worth ni Belmonte ay 864.7 million pesos.
Malaking bahagi nito ay galing sa kanyang real estate and media investments. Ang kanilang pamilya ang nagmamay-ari lang naman ng Philippine Star at iba pang kumpanya. Kahit tapos na ang kanyang termino, nananatiling makapangyarihan ang angkan ng mga Belmonte, lalo na sa Quezon City. At number 5, hindi mawawala, Imelda Romualdez Marcos, dating First Lady at Congresswoman ng Ilocos Norte. Kilala siya sa marangyang buhay at koleksyon ng sapatos. Hindi makakailang malalaki ang kanyang ari-arian. Pero ayon sa SALN noong 2018, umabot lamang sa 923.8 million ang kanyang net worth. Bagamat may ilang kaso pa at issue ng ill-gotten wealth, nananatiling mayaman at makapangyarihan ang pangalang Marcos. Well, walang makakapagsabi ng mga natatagong yaman ng mga ito. Hay! Number 4, Alfredo Albi Benitez ay mayor ng Bacolod City at ngayon kongresista ng Negros Occidental. Kilala siya bilang dating chairman ng Leisure and Resorts World Corporation at nagtatag ng Bingo Bonanza. Dahil dito, naging isa siya sa pinakamayamang mambabatas. Ayon sa kanyang SALN, noong 2018, ang net worth niya ay 1.016 billion pesos. May mga ulat pa nga na umabot daw ito sa 1.23 billion. Siya ang pangalawang pinakamayamang kongresista noong 2018. Kasama sa kanyang assets ang shares sa gaming, agriculture at real estate. Number 3, Emmanuel Manny Pacquiao. Siya ay 8 times world boxing champion. Kumita siya ng bilyon-bilyon sa mga laban niya sa Las Vegas. Ipinasok ang pera sa real estate, basketball team at iba pang negosyo. Sa kanyang 2020 SALN, ang net worth niya ay around 3.187 billion pesos. Pero sa kasamaang palad, natalo siya sa pagka-presidente at natalo rin sa pagka-senador last election. At number 2, Mikey Romero. Siya ang party list representative ng One Pacman. Kilala siya bilang port operator at may control sa Harbor Center Port Terminal. Sa kanyang 2018 SALN, umabot ang kanyang net worth sa 7.858 billion pesos. Tinawag siya ng maraming artikulo bilang pinakamayamang kongresista at hindi na siya madalas dumadalo sa sesyon dahil abala sa negosyo. Ang yaman niya ay galing sa shipping, infrastructures at mga investment sa airlines. Kahit ang asawa niya at mga anak ay pwedeng isama sa listahan natin. And at number 1, Manuel Manny Villar Jr. Siya ang pinakamayamang politiko or hindi, pinakamayamang Pilipino sa balat ng Pilipinas. Siya ay dating Speaker of the House at dati ring senador. Nagretiro sa politika para tutukan ang kanyang negosyo sa real estate. Pero buong pamilya niya ay nasa politika. Ayon sa Forbes Billionaires List of 2025, tinatayang merong net worth na 17.2 billion US dollars or katumbas ng humigit kumulang
na 984.4 billion pesos. Si Sir Manny, napakalayo nito sa yaman ng ibang politiko. Dahil isang tao lang bawat pamilya ang maisasama sa listahan, siya lang ang sinama natin. Pero kung tutuusin, ang pamilya niya, ang top 5. Oh my God! So yan, D-Fam. Take note, ito ay base sa last updated SALN ng mga politiko from 2018 to 2020 pa. Kaya siguradong yumaman pa ang mga ito ngayon. Kahanga-hanga ang mga politikong ito. Pero sana lang, serbisyong pangpubliko talaga ang kanilang tinututukan. Kaya kung gusto nyo pa ng ganitong klase ng video, mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!